Welcome back po dito po sa ating pong YouTube channel. Ngayon pong araw na ito ay nais ko lamang ipakita sa inyo ito pong aking tanim na Graftoberia Lovely Rose. Ako po ay nagsimula sa 2 piraso lamang, pero ngayon po ay ito ay naparami ko na. At sa araw na ito ay ipakikita ko sa inyo kung paano natin ito pararamihin. Ang unang paraan po ng pagkaparami nitong Graftoberia Lovely Rose ay sa pamamagitan ng dahon, katulad po nito. Makikita po natin yung mga dahon na inilagay ko lamang dito sa lupa. Sila po ay nagkakaroon ng mga panibagong mga baby na Lovely Rose. At napakabilis po nilang paramihin. At kapag ito pong Lovely Rose na ito ay pinutol ko, ito po ay magkakaroon ng panibagong sanga. Ang magandang halimbawa po rito ay katulad nito. Makikita po natin na ito po ay pinutulan ko lamang at pagkatapos kong putulin ay meron po mga panibagong Lovely Rose na sa kanya ay tumubo. Kaya mabilis po siyang tumami. At ganyan din po ang ating gagawin sa araw na ito. Muli po tayo po ay magpuputol. At katulad po nito, ito po ay ating puputulin. At yung pong ating pinagputulan dito ay muli po itong magsasanga. At ito naman pong ating pinutol na pag yung pong tinanggal nating dahon, ito pong dahon na itong pinagputulan ay pwede po natin po itong muli ay patubuan ng mga panibagong sanga. At itatabi muna po natin. Ayan. Tulad din po natin ito. Makikita po natin dito na siya po ay humahaba sapagkat hinahabol niya po yung liwanag. Sapagkat ito po ay nakalagay dito sa medyo may lilim, kaya humahaba po siya. Pero wala pong problema diyan sapagkat pag ito po ay pinutol natin at tinanim, ay magiging maganda po siya ulit. At mapaparami pa natin. Yan po ang kainaman dito sa Lovely Rose. Ito po mga pinagputulan ay pababayaan ko lamang hanggang siya po ay magsanga ng panibago dito sa mga pinagputulan natin.
Ito po ang isang magandang halimbawa na pinutulan ko at matapos kong putulin ay meron siyang panibagong sanga. Ayan. Nakita po natin yung pinagputulan. Tapos nagsanga na po siya. At hindi lamang isa, kundi meron pa sa ilalim. Kaya pabayaan muna natin ito. Maya-maya po ay pakikita ko sa inyo yung pong ating pong matapos itanim kung anong kanyang magiging itsura. Ang dami na po niya. Yan. Pabayaan lang po natin ganyan. At ito po yung ating mga naputol. At ang gagawin po natin ay aalisin po natin yung mga dahon sa ilalim para maging maganda po ang kanyang itsura. At putulan din po natin ito masyadong mahaba. Ang ginagawa po ng iba ay hindi muna nila itinatanim. Ito po ay binabayaan mo ng ma-air dry, yung po mga pinagputulan para wag pong mabulok yung sanga. Pero sa akin pong karanasan ay hindi ko na po ini-air dry. Dinedirekta ko na po sa lupa, basta wag lamang laging babasain. At ang kinakailangan pong lupang gagamitin ay yung pong lupa na madaling mag-drain yung water para hindi po nag-stay yung water at hindi mabulok yung mga sanga ng ating tatanim na lovely rose. Po mga dahon na ating natanggal ay hindi po natin ito itatapon, kundi pagsisimulan po ito ng panibagong halaman dito po sa mga bawat sandahon nito. Kaya wala po tayong itatapon, ang lahat po ng ito ay ating pakikinabangan. Yan. Simulan lang po natin itanim. At ito po ang ating pagkatanimang paso. Ayan, natapos na po natin alisin yung mga dahon sa ilalim. At ito pong mga natanggal natin sa ilalim ay pwede po natin itong i-propagate din at itatanim po natin dito. Lagyan na po natin ng lupa. At ang ating pong lupang ginagamit ay ito pong Osmocote, na ito po ang lupang sinadya para sa mga succulent. Sapagkat ito pong lupang ito ay madaling mag-drain yung water at hindi mabubulok yung mga sanga o ugat ng ating mga halamang itatanim. Ito pong pots na ito ay may malaking butas, kaya kinakailangan po natin lagyan ng screen. Ito pong tray nito ay dito natin ilalagay yung mga dahon. At kapag sila po ay nagkaroon na ng mga baby, saka po natin ililipat sa panibagong paso.
ito po yung ating mga pinagputulan at pababayaan lamang natin hanggang siya po ay magkaroon ng mga panibagong lovely rose na muli nating puputulin at itatanim natin na katulad nito. Ayan. Nakatapos po tayo ng isang panibagong project for today at sana po ay kahit papaano ay nabigyan ko kayo ng kaunting kasiyahan sa video natin ito. Marami pong salamat. At kung kayo po hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ako po sana ihiling sa inyo ng isang maliit na pabor na kung maaari po sana ay mag-subscribe na kayo. At kung sa inyo pong panonood kayo po ay nasiyahan, pwede rin po itong i-like para po mas maraming tao ang makapanood sa video natin ito. Marami pong salamat. Muli po, ako po ang inyong kaibigan na si Dante Salvador, ang sa inyo nagpapaalam. Bye!